So, isang hapong maulan na naman mga guys, mga kanokis. Bali, meron kasing nag-message sa akin na isa sa mga suki na naman natin na OFW, matagal na natin suki ito. Tested na yung mga linyada natin. So, naguguluhan siya dun sa mga sinasabi ng iba tungkol sa klase ng pagbibreed na ganito. So, ang babasahin ko lang yung tanong niya. So, ang tanong niya, Sir, gusto ko lang malinawan kasi naguguluhan ako. May ibang nagsasabi na chop suey line daw to, yung ganitong pamamaraan ng pagbibreed. Yung pagbibreed ng isa, dalawa o tatlo o mas higit pa sa linyadang ito na ibinibreed sa isang inahin. So, ito nga yung crossbreeding guys, mga kanokits, no? So, napakagandang katanungan po niyan. Yung iba ang tawag dyan, chop suey line, pero hindi ko alam kung saan nanggaling yung mga words nilang yon. So, ayoko mag-comment tungkol dun. So, yung ganyang pamamaraan mga guys, matagal na kasi yan. Nung sinauna pang kilalang breeder, sinaunang kilalang nagmamanok, yung klase ng pamamaraan na yan, yung tinatawag na ng crossbreeding, yung pagbibreed ng iba't ibang linyada. Eto, ginagawa talaga to, ginagawa ko rin to bilang breeder, itong crossbreeding na to. Kasi dito mo maipapalabas o mapapalabas yung gusto mong laro ng manok. Yan po ang katotohanan yan. Pero ito, matagal po na procedure to. Kasi siyempre, kailangan mo pang piliin o yung gusto mong laro ng manok pag nagkaanak sila. Matagal na proseso yan. Pero pag nakuha nyo na ho yung ano yan, madali na ho ma-maintain yan. Hindi katulad ng mga pure to pure, labas nun pure, di ba? Pero yung laro nun, isa lang, di ba? Pero yung crossbreeding, matagal na procedure yan talaga. Hindi natin may kakailayan. So, bibigyan ko kayo ng sample, katulad po ng yan, kilalang hats, yung mga hats, katulad yung kumpare ko. Naglaban siya ng pure na Gilmore hats. So, kilala natin itong mga hats, itong mga dark teeth na talagang mabilis sa baba, talagang pag kumapit, talagang ibigay todo. Yun ang mga laro niyan, mostly talagang sa baba. So, may nakalaban siya. Ang kalaban niya, sa tingin ko, nasa lemon siya. May crossbreed siya na lemon. Kasi makikita mo naman sa sa itsura ng manok. Kaya tinawag na lemon. Siyempre, yung hackle niya lemon. Tapos, medyo light color yung pagkarig niya sa katawan. Bandirado siya, may bandi at may puti sa buntot, may puti sa kakpat. So, lemon yung tingin ko. Ewan ko lang kung ano yung napapalog pa na linyada nun. So, inobserbahan namin, nung binitawan na, talagang yung bilis ng hats, hindi makaporma dun sa lemon na yun. Kakalaban niya kasi pag pasok niya, angat. So, yung manok na nakalaban niya talaga, angat. May angat siya sa taas. Ngayon, natalo yung manok. Natalo yung Gilmore hats ng kumpare ko. Ayun, siyempre, nagbibreed din siya. Hindi ko naman pwedeng sabihin na ganito gawin mo sa siyempre, may kanya-kanya tayong technique sa pagbibreed eh. Yun, base sa obserbasyon, lalo pag natatalo kayo, na-obserbahan nyo kung saan pa yung kulang na kung saan siya natalo. Kagaya ng hats, natalo siya sa taas eh. So, kulang yung hats niya ng laro sa taas. Na-obserbahan niya rin yun kasi sinabi sa akin. So, kinausap niya ako. Sinabi niya, pare, talo yung manok. Oo nga, nakita ko kako sa taas kinuha. So, yun, nag-isip siya, ano ba pwede natin gawin? So, gumawin ka na ng crossbreeding pre. Ako. Humanap ka ng manok na lemon kasi ang lemon kilala na yan, yung lemon na talagang mautak maglaro sa cutting talaga sa taas. Kilala yan, lemon na yan. Na magaling pati kelso mo. Yan kilala. Subukan mo pare kako kasi nasubukan ko na yan. Magpasok ka ng, siyempre kinulang sa taas yung laro ng manok mo. Magpasok ka ng linyada ng lemon kako. So, magpasok siya. Tapos tumagal, nakapag-breed siya ng mga ilang taon, nakapag-breed siya, nakapagpalabas siya. Nag-crossbreed siya ng Gilmore, ngayon, ng Gilmore to lemon. Lemon yun na original. So, pinasok niya.
Yung lumabas yung anak niya, doon niya nakita na talagang malaki yung pinagbago ng laro ng manok niya. Kasi nagkaroon na siya ng two-way cross, yung lemon na manok to Gilmore. So nagkaroon siya ng battle bloodline ngayon na two-way cross. So magandang yung resulta, nagkaroon na siya ng taas. So dito pinapakita natin na napaka-importante po ng crossbreeding. Sa nakita natin sitwasyon ng pagkatalo ng Hats, nakita natin kakulangan, so papasukan natin ng ibang linyada na gusto natin yung laro na may dagdag dun sa Hats, diba? So ganun yung crossbreeding, kaya ginagamit po yan, yung crossbreeding na yan. Ito pa po, yung bibigay kong sample sa inyo. Siguro maraming hindi nakakaalam, pero naririnig nila tong linyadang to. Ito yung Peruvian na big breed, kung tawagin nila, galing sa Peru. Binreed to ng mga isang kilalang breeder sa Peru. Ito, bago tinawag ko na Peruvian, ito ay may iba't ibang linyada. 7 po yan ng iba't ibang linyadang napapaloob sa Peruvian na yan. 7 linyada yan. So babanggitin ko lang po yung dalawa na napaka-importante na linyada niyan. Yung yung Jungle Fowl. Kilalang Jungle Fowl na malipad, talagang bumivertical sa taas. Tapos yung asil, kilala yung asil sa malakas pumalo, matatag sa labanan. Ginagamit po kasi yan ng karamihan na So yan po yung characteristic ng ng asil. So kilala rin po ang Peruvian na talagang powerful cock yung mga yan. Halos kompleto na. Kaya hindi natin masasabi na yung iba sinasabi na chop suey line. Di ibig sabihin po yung Peruvian na big breed chop suey line na sinasabi niyo po yan. Medyo pahit pakinggan sa tinga, pero hindi po dapat yung words na binabanggit sa ganyan. Kumbaga yan po yung pamamaraan ng crossbreeding. So kilala rin ang Peruvian na siya na ang pinakamahal na manok. Kikita nyo kung paano maglaro yung Peruvian. Kaya tignan nyo, bago nabuo yung Peruvian na bloodline na yan, sa isang manok, 7 linyada yan. Yan, madali nyo lang kung hanapin nyo lang yung history ng Peruvian. Peruvian bloodline history and origin yan. Doon nyo makikita yan. Yung siyempre meron naman tayong internet. Yung mga hindi pa nakakaalam, pwede nyong i-research doon yung mga gusto nyong malaman. Search nyo lang sa internet kasi meron naman tayong mga internet para hindi tayo nagsasabi ng isang bagay na hindi maganda, lalo pagdating sa tenga, kasi may mga tamang words po dyan na gagamitin, kagaya po niyang pagko-crossbreeding. Hindi naman natin pwedeng sabihin na chop suey kasi diba medyo pangit pakinggan, pero mas maganda na yung maitama natin yung words natin. Yan po yung tinatawag na crossbreeding, kung saan yan yung pamamaraan po na para mapalabas nyo po yung gusto nyong laro ng manok, diba? Yun po yung dahilan kaya matagal na po yan, ginagamit na po yan. Kahit sinong big time, small time na breeder, ginagamit po yan, yung pamamaraan na yan. Ngayon guys, ito naman ang itatanong ko sa inyo. Lahat ng sasagot po, comment lang po kayo sa video dito, yung video to, dun lang, comment nyo lang po dun sa comment section po yung mga sagot nyo. Ito lang po isang tanong ko sa inyo. Yung original na lemon po, yung original po na lemon ilang bloodline ang napapaloob po dyan? So, yan po naman ang itatanong ko po sa inyo. Lalo na yung mga nagsasabi ng chop suey line dyan. Hinahabon ko po kayo. Ngayon, sagutin nyo po yan. Yung original na lemon po original na lemon. Alam natin maraming bloodline ng lemon, pero yung original na lemon. Yan yung yung original na lemon na dala ni Doc Halsey. Ngayon, hinahamon ko po kayo. Yung mga sasagot, sagot lang po sa comment section natin dito sa video ito, at babasahin po natin sa susunod na video na po natin na yan.
para malaman po nyo. So, hindi po chop suey line yung sinasabi nila o nagsasabi na chop suey line yung crossbreeding. Kung hindi, ang tamang words po dyan, crossbreeding po talaga. Yung pagbibreed ng isa, dalawa o mas higit pa na pinagsama-sama sa isang manok yan. Yan yung ginagamit nila talaga sa crossbreeding. Kasi hindi mo kayang ipalabasin ang laro na gusto mong laro sa manok, sa isang manok, kung hindi ka gagamit ng crossbreeding. Alam natin yan lahat ng mga kanokis, yung mga nagbibreed, nagmamanok. Alam po natin yan lahat. Kasi may sa bawat manok, may karakteristik po ang mga laro niyan. Diba? Kumbaga, may kakulangan. Sa hatch, kulang yan sa taas. Diba? Kaya kailangan mong pasukan ng ibang bloodlines. Kagaya ng mauutak na manok. Lemon, yan. Lemon, kelso, mga ganyan. Mauutak. Didiskarte. Pasukan mo yan. Diba? Yan yung kung gusto niyo naman lumakas, maging powerful din yung manok nyo, pasok nyo ng Peruvian. Pero kailangan ng Peruvian po na ipapasok nyo dyan, kahit na 1/4 lang, kailangan tested po yung Peruvian. Hindi ho lahat ng Peruvian mga winning line o nagpapanalo. Kagaya din po ng local na manok natin yan. Diba? Kagaya din po ng mga imported na manok yan na galing sa ibang bansa. Hindi lahat po nang galing sa ibang bansa mga winning line. Yung iba nagpapanalo talaga sa kanila, pero pagdating sa Pilipinas iba na, diba? So nagkakaroon din po ng diferensya sa klima. Tsaka yung pagko-crossbreeding, yung kahit na winning line to winning line yung parents nila, hindi lahat po ng ilalabas na anak nun magiging winning line. Kaya nga meron po tayong tinatawag na selection stage. Doon natin pinipili, diba? Sa susunod na topic natin, yung sasagutin natin yung mga yung katanungan ko sa inyo, yung mga nakapanood ng video nito. So yun, yung ulitin ko yung katanungan ko, mga guys, mga kanokis, lalo na yung mga nagsasabi na chop suey line daw yung mga crossbreeding. Itong sasabihin ko sa inyo, ito rin ang tatanong ko sa inyo. Ilang bloodlines ang napapaloob sa original na lemon na dala ni Doc Halsing? Yan po yung itatanong ko naman sa inyo na hihintayin ko rin po ang kasagutan nyo. So yan lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. At yung dun sa suki ko na OFW na matagal ko ng suki, matagal na nagtitiwala sa mga bloodline natin, matagal na nagtitiwala sa akin po, maraming salamat. At sana nasagot ko po yung katanungan nyo, maayos nasagot sa naging katanungan po nyo. Siguro po ngayon nalinawan na po kayo. So huwag nyo kong intindihin yung mga ibang breeder na hindi alam kung ano yung tawag. So medyo ang gawin lang natin, research lang tayo. Kasi may internet naman tayo para hindi tayo para bang ma-ignorante sa mga So yun lang guys, maraming salamat sa inyo mga kanokis. At sana nakapagbahagi ulit ako ng kunting kaalaman. Sana wag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, share na rin po itong video na to para makatulong tayo sa mga parehas natin nagmamanok. So ayan guys, huwag nyo rin pong kalimutan pindutin yung notification bell para updated pa po kayo sa mga gagawin nating katanungan. So yung mga gustong magtanong lang po kayo. Pag kaya kong sagutin, sasagutin natin. Ganun lang po yan. So pagdating sa larangan po ng sabungan, pagmamanok, yung change knowledge lang po tayo. Siguro may hindi ako alam, may alam kayo, pwede bahagi sa akin. So sharing knowledge lang po tayo, para lalo na ngayon medyo mabibigat po yung labanan ngayon. Hindi basta manok, kailangan po ginagamitan natin ng utak, lalo pagdating sa pinag-iisipan natin mabuti pagdating sa pagbibreed. Crossbreeding talaga medyo matagal na procedure, pero pag nakuha mo yung tamang timplada niyan, sinasabi ko 100% mas mataas yung winning line niyan. So yun lang guys, maraming salamat po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan na mag-follow po sa YouTube channel natin, Kuya Wins Vlog.
Sa mga bago nating followers, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lagi. God bless po. Hanggang sa muli. Bye-bye.